Mga kapuso, balikan po natin ang balita tungkol sa pagyanig ng lindol sa ilang bahagi ng Visayas. Makakausap po natin ngayon si Ginoong Ismael Narag, Officer in Charge ng Seismology Division ng PHIVOLCS. Ginoong Narag, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Oo, magandang tanghali din po. Ginoong Narag, unang-una, maaari po ba namin malaman kung ano-ano mga partikular na lugar ang naapektuhan nitong lindol? Actually, yung epicentro ng lindol, matatagpuan siya doon sa may karagat. Yung epicentro, matatagpuan doon sa gitna ng dalawang isla ng Negros at saka Cebu. No? So, most likely, yung malalapit na lungsod at saka mga munisipyo, malapit doon sa epicentro, na matatagpuan doon sa Tayasan, Negros Oriental, yun po yung medyo mataas-taas yung naramdaman na pagyanig. Ito po yung mga lugar ng Dumaguete City. Intensity 7 po to. Intensity 7 nakakasira po to ng mga bagong gusali. No? So, Intensity 6 naman sa La Carlota at La Castellana ng Negros Occidental. At umabot pa yung lakas ng pagyanig dun sa lugar ng Rojas City, sa Capiz at saka sa Iloilo City ng Intensity 5. Umabot din ng Antique, mga Intensity 4 ito, Butuan, Intensity 3, at saka hanggang Legazpi, at Intensity 2 dun sa lugar ng Sorsogon. Ginoong Narag, pwede ho ba naming linawin lang yung pagkakaiba ng magnitude dun sa intensity? Yung magnitude, ito yung enerhiya na most likely proportional to dun sa enerhiya na inilabas ng lindol. No? So, kapag naglalabas ito ng enerhiya, yung bigla ang paglabas ng enerhiya ng lindol, siya po yung naglilikha ng iba't ibang epekto. Kasama na yung epekto yung pagyanig. Yung pagyanig may kanya-kanya siyang antas. No? So, kapag masyadong malakas, nakakasira ito ng mga gusali, ito po yung nagbibigay ng numerical rating. Yun po yung intensity natin. Okay. So, nabanggit niyo po, yung intensity 7, yun po yung nakakasira ng gusali. Nakakasira na ng okay. Pero sa ngayon po... bagong gusali. Intensity 6 yung mga lumang gusali. Yun yung medyo mahina o hindi maganda yung pagkakagawa. Wala pang building code at that time or hindi sumunod sa building code. Kaya madali sila masira. Ngayon ho ba? Meron na ho ba kayong reports? Yun nga ho, sa Dumaguete City, meron na po nang re-report na may mga bahagyang nasira na nagkakaroon ng cracks yung mga walls sa Dumaguete at saka sa La Carlota at saka La Castellana sa Negros Occidental. Pero hindi naman po doon sa punto na nanganganib pong bumagsak o wala pa po kami natatanggap na report. So medyo may kalakasan din itong lindol na to, no? 6.9. Kaya nga dahil dito naglabas kami ng tsunami alert, no? Okay, saan lugar yung tsunami alert? Hello? Ginoong Narag, saan mga lugar po itong tsunami warning? Yung tsunami warning dun sa east coast ng Negros at sa west coast ng Cebu. Doon lang confined yung tsunami warning namin. So buong east coast ng Negros at buong west coast ng Cebu. Pero yung warning namin is alert level 2 lang. No? Okay. So bahagyang tataas yung tubig. Yun yung na-foresee namin. Ang inaabisuhan lang namin na lumayo lang sila sa dalampasigan. Hindi naman siya mag-evacuate. Lumayo lang okay. sa dalampasigan. Dahil alert level 2 lamang. Alert level. Pero Ginoong Narag, yung possibility naman po ng aftershock, malaki ho ba ang posibilidad nito? Normally, kapag mga magnitude 5 and above, nag-aftershock po ito. Actually, nagkaroon na ng mga series of aftershock pagkatapos na itong lindol na ito. Pero mas mahina na po yung aftershocks. Yung mga sumunod, siguro mahihina yung sumunod, pero may malakas kanina lang. Ginoong Narag, siguro paalala lang po doon sa mga kababayan natin, sakaling itong mga aftershocks na dumating, baka magpanik yung iba, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Ano ho ba ang dapat talagang gawin? Unang dapat natin gawin, sipatin po natin yung gusali natin. Kasi medyo may kalakasan to, lalo na doon sa mga lugar na malapit. Sipatin nila lang maigi kung yung gusali o yung bahay nila maayos pa o titignan lang nila sa paligid. No? So, kung meron pong napapansin sila mga cracks, sa labas pa lang, mas maganda pong hindi muna sila pumasok doon sa gusali niya. No? Kung nasa upper floor po sila? Yung mga upper floors po, hintayin po nila medyo humina yung pagyanig bago sila lumabas. No? Kasi marami pong maaring bumagsak sa ulunan nila. Yung po yung magtatanhi ng So, yung standard po na ginagawa na maghihintay sa ilalim ng table.
The cover okay. no hold muna, hintayin po natin medyo humina yung pagyanig, saka po tayo lalabas. Okay. Ginoong Narag, linawin lang po natin ulit dun sa, balikan lang natin yung tsunami warning, yung alert level 2. Sabi niyo po hindi po kailangan lumikas, pero gaano ho kataas ang tubig kapag alert level 2? Yung alert level 2, non-destructive yung waves na ina-expect namin. So most likely mga less than 1 meter pa lang yung napo-foresee namin. No? Kasi una, medyo may kalaliman yung unang nakikita namin na epicentro ng lindol. No? So yung pinangyarihan ng lindol. At pangalawa, yung magnitude naman nito hindi naman umaabot ng 7 and above. No? So bahagyan lang umaabot to munti ka nang mag-7 yung magnitude nito. No? So, feeling namin medyo mas mahina or kung sakali medyo bahagya lang natataas ng tubig. At wala pa tayong katiyakan kung hanggang kailan mananatili itong alert level 2. So kailangan... hintayin po namin mga 2 hours. Pag wala po pa kami ma-receive na report, ibababa na namin to alert level 0. Okay. So kailangan... So hintayin lang po natin na matapos yung 2 oras. Alright. Pero actually, Ginoong Narag, nung Sabado pa kasi ng gabi hanggang kahapon na madaling araw, meron po mga naitala, di po ba, na sunod-sunod na lindol sa Eastern Samar. So, itong mga ito ba, konektado po ba doon sa lindol kanina na naramdaman sa Negros? Hindi po. No? So, kung yung mga nakaramdam din po doon sa lugar ng Leyte at saka Samar, kung naramdaman nila itong lindol na to, hindi po to related doon sa nangyayaring sequence ng earthquakes dun sa lugar na yun. Related sa dun sa Philippine Trench na nasa eastern part of the Philippines. Okay, so kumbaga talagang magkaiba lang talaga. Magkaibang insidente. Alright. Ginoong Narag, meron ho ba kayong mga karagdagang paalala sa mga kababayan po natin? Opo, sinasabi lang po namin na yung CMOS po, continuously minomonitor namin yung trend ng lindol na to at kung meron po kaming makitang trend na pumapataas or lumalapit po sa lupa yung epicentro, agad-agad naman namin sasabihin sa kanila. Maraming salamat po, Ginoong Ismael Narag ng Seismology Division ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin po.